fields of conquest. Thy tents shall be our home. Through days of preparation, thy grace has made us strong. And now, O King eternal, we lift our battle song. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you, we follow you alone. Lead on, O King eternal, till sin's fierce war shall cease, and holiness shall whisper the sweet amen of peace. For not with swords loud clashing, nor roll of stirring drums, with deeds of love and mercy, the heavenly kingdom comes. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you, we follow you alone. Lead on, O King eternal, we follow not with fears, for gladness breaks the morning. Where'er thy face appears, thy cross is lifted o'er us. We journey in its light, the crown awaits the conquest. Lead on, O God of might. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you, we follow you alone. Good morning po and Happy New Year. It's been a long time po na hindi tayo nagkita-kita dahil medyo nag-rest po ang ating online service nitong Christmas season natin. Welcome again sa ating pong Covenant prayer meeting dito po na ginagawa po online ng St. Paul United Methodist Church every morning po ng 6 a.m. Monday through Saturday. Happy New Year again, and the blessings of God may be with us. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa nagdaang taon, Panginoon, na binayayaan mo kami ng iyong mga pagpapala
Kaya naman, Panginoon, narito muli kami sa pagpasok ng panibagong taon, O Lord. Sa pagpasok ng panibagong biyaya at pag-asang ibinibigay mo sa amin. Lord, nawa kayo ang sumubaybay at pumatnubay, Panginoon, sa aming panibagong paglalakbay ngayong taon na ito. Lord, thank you sa iyong patnubay sa aming pagtulog kagabi at salamat sa magandang umagang ito na taglay namin, Panginoon, ng panibagong lakas at buhay na biyaya mo, punong-puno ng pag-asa. Samahan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral, pagbubulay-bulay, Panginoon, ng iyong mga salita. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo o aralin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalms. Psalms 139 verses 1 to 6. At hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. O Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out, my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you know it is completely, O Lord. You hem me in behind, and before you have laid your hands upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sa mga talatang binasa natin ngayong umaga, ito po ay sulat ni David o akda ni David. At sa mga talatang ito, isinasaad dito ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni David. Maging sa maliliit na bagay, simpleng kaganapan sa buhay ni David. Tulad ng pag-upo, pagtulog, paglabas at pagpasok sa tahanan, all familiar things we do or David do in his daily life. Ito po ay makikita po sa verse 1 to 5. At sa verse 6 po, kung mapapansin ninyo, ang sabi ni David, such knowledge is too wonderful and lofty for me to attain. Ang mga malaman at matayog na kahanga-hangang pagkilos ng Diyos sa buhay ni David. Ito ang aking nakita na at palagay na nagbigay ng pag-asa at confidence kay David to move forward and onward. At ang isa pang napansin ko dito sa aking pagbabasa ay yung paggamit ng pronoun. Maraming pronoun na ginamit dito katulad ng you, your, my, I, me, and all these things ay nandoon sa first and second person form ng mga pronouns na ito. Dito, pag sinabing first and second person, dalawa ang nag-uusap. At may dalawang nag-uusap dito at dalawang tao ang paggamit dito na meron silang communication. Nag-uusap silang dalawa at wala nang iba. At ang pag-uusap na ito, sa mga talatang ito, makikita natin sa talatang ito yung it addresses a known identifiable pronoun na you and me. Doon tayo natin tutukan yung ating pag-uusap, yung you and me. Kasi yung iba naman dyan, katulad ng my, possessive, it expresses possessive form na pronoun. Pero yung you and me, ito yung pag-uusap ng dalawang tao. Yung communication nila. May malawak silang relasyon, kaya sila nakakapag-usap. At sa ating subject na English, ang salitang you and me, number 1 yung I,
ito ay laging ginagamit as a subject. Pag sinasabing subject, ito yung doer ng action word. At ito ay nasa persona, yung first person. Tapos yung salitang you, it is used mostly as an object. It is the receiver of the action word. But dito sa ating talatang ito, yung you and I was used both as a subject. Yung you dito ginamit na subject. Kaya sabi ko sa mga talatang ito, yung paggamit as a subject ng you and I are both doers of an action. Ngayon, makikita natin dito, you is referring to God dun sa mga binasa natin. Kasi sabi nga, "O Lord, you have searched me. You know me. You know when I sit." Ganun ang pagkasabi. Kaya yung you dito, doer siya. And if you are a doer, ikaw yung subject. Dito, ginamit yung you as a subject. Ang sabi ko nga, it is always used as an object, yung receiver. Pero dito ginamit ng Diyos yung you as a subject. And being used as a subject here, which refers to God. At yung I naman dito, which refers to David. O sabihin na natin tayong mga mananampalataya. At dito, ang example dito sa mga gamit na, sa mga phrases dito or sentence, dun sa God, sabi nga nun, you search me. You know me. You discern my thoughts. At yung paggamit naman nung I, nakalagay lang doon ay, I sit, I rise. Dun sa you, na ginamit na subject, at ito ay referring to God, meron siyang receiver. Yung sa mga ginagawa niya, merong tumatanggap. Sa mga ginagawa ng Diyos, mayroong tumatanggap ng mga pagpapalang ibinibigay niya. Sa lahat ng action niya, ay mayroon siyang nabe-bless sa kanyang mga ginagawa. Pero yung I dito, which refers to David, I sit. Ganun lang. I sit. May ginawa siya. Umupo. I rise. Tumayo siya. I went out. I come in. Ganun lang ang nakasalagay dito sa ating mga talata. Walang receiver. Tapos dito sa verse 6, sabi nga ni David, such knowledge, yung kanyang may pinahiwatig ang Panginoon sa kanya sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Such knowledge is too wonderful and lofty for me to attain. Ang mga matayog at kahangahangang pagkilos ng Diyos sa buhay ni David, sa buhay natin. Ito ang palagay ko na nagbigay ng confidence kay David. At ito rin dapat ang magbigay sa atin ng confidence for us to move forward and onward. Such knowledge na ginawa ng Diyos, sabi niya. And here on verse 6, bagamat sabi ko doon sa 1 to 5, nakita natin yung paggamit ng I doon, walang receiver. Pero yung paggamit ng you as God, may pinagpapala ang Diyos at ito'y si David at ito ay tayo. Ngayon, here sa salita at talatang 6, David recognizes yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya kahit sa maliliit na bagay. Kaya naman David's confidence to God's presence, power,
protection nadama ni David. And he recognizes everything and trusted God's mercy and His unfailing love. Kaya naman, David benefited from what God had promised. Alam niyo, David also had a fair share ng mga struggles sa buhay. So are we. But I know, with the help of the Holy Spirit, between all the circumstances we will encounter dito sa mundong ito, we will encounter different relationship in this world. Yes, people will fall apart, people will fall short, people will fail us, may hurt us, but we're still completely loved and protected by our Father, our God. Kaya dito, recognize, trust God's mercy and His unfailing love. Do His will from what God had promised, like to David. Katulad din tayo ni David. Dito nakita ni David yung maliliit na bagay na ginagawa ng Diyos sa kanya. Ito ay kanyang pinahalagahan. Kaya naman, kung darating ang mga pagsubok sa buhay natin, si David, alam niya, meron siyang Diyos na makakapitan. At meron siyang Diyos na kasama niya lagi, na kanyang inaasahan. At kiniklaim niya na ang lahat ng kanyang nilapit sa kanya ay matutupad. Kaya tayo, mga Kristiyano, dito pinakikita lang, pinaaalala sa atin na andyan ang Diyos lagi sa atin. Sa maliliit na bagay. Minsan tayo, hindi natin nare-recognize yun, hindi natin naaalala yung mga ginagawa ng Diyos sa araw-araw. Sa pagising natin sa umaga, may buhay tayo at kalakasan. Tapos pag may dumating na mga pagsubok sa ating buhay, akala natin, God is not there. At hindi tayo tumutugon at tumatawag sa Kanya. Always God is welcoming us. Andiyan ang Kanyang open arms. Come unto me. But the problem is, kilala ba natin? Alam ba natin? Yes, sabi natin, God has all these promises. Pero ang kailangan, panghawakan natin. Nung aming yan Sunday school, sabi, yes, we have faith. Meron tayong pananampalataya. Sabi nga, ang mas maganda raw translation nung faith, imbis na pananampalataya, hindi lang pananampalataya, kung hindi yung pananalig. Kasi yung pananalig, it has a deeper meaning, na para bang nandoon, you entrust everything to God. Iba yung, alam mo, naniniwala ka. Oo, naniniwala ka. Pero, hindi mo talaga ikinakast out yung burden mo sa Kanya. Andudun pa rin yung doubts mo. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, sabi nga sa Hebrew 11, yung mga unseen things, hindi pa man yan tinutugon ng Panginoon, kiniklaim mo na that God will answer your prayer. That God is true to His promises. At siya ang tutugon sa atin. We are always completely loved, protected by our Father. And it is God. Recognize, trust God's mercy and His unfailing love, and do His will for us to benefit from what God had promised. Katulad kay David. Anumang kakulangan, anumang problema ang ating kinakaharapan, anumang kasalanan natin sa ating Panginoon, pero kung ito'y ilalapit natin at
ating, yung sabi ko ng pananalig, na panghahawakan natin yung mga pangako ng Panginoon. Mahina tayo, na nadapa tayo sa kasalanan, but diyan sa ating kahinaan na yan, makakabangon tayo. Dahil may Kristo na nagmamahal sa atin. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Lord, tunay Panginoon, na nagpapasalamat kami sa iyo. Lord, tulungan mo kami. Guide us that we may follow yung timeless standard ng Bible mo. Yung timeless command mo, O Lord, na para sa aming ginagawa, Panginoon, at sa hamon ng buhay sa pagpasok ng iyong taon na ito, sa aming salita, sa aming mga ginagawa, may we give glory to your name, O Lord. Guard our heart, O Lord. Work on us. Alam namin, Panginoon, na sa kabila ng kagandahang loob na ibinibigay mo sa amin, sa patuloy na pagbibiyaya mo sa amin, O Lord, patuloy pa rin kami na iyong mga anak ay nagkukulang. Patawarin mo kami. Kaya naman, Panginoon, ang hiling namin, lagi mo kaming samahan. Give us wisdom, O Lord, na pag kami, Panginoon, ay dumaraan sa mga ganito, pagsubok, o sa aming pagtalikod sa iyo, Panginoon, kalabitin mo kami. Lord, paalalahanan mo ang bawat isa sa amin. At give us wisdom, O Lord. Lagi naming nakasentro, isentro ang aming buhay sa iyo, na wala kaming magagawa. Hindi kami magtatagumpay, Panginoon, kung hindi ka namin kasama. Lord, help us. Thank you, Lord, for not giving on us, giving up on us, O Lord. Sa lahat ng ito, Panginoon, ilalapit namin sa iyong paanan. Samahan mo kami, protektahan mo kami, at guide mo kami, Panginoon, sa mga daan at bagay na gusto mong ipagawa sa bawat isa sa amin. Ang lahat na ito dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.